Taliwas ay pinapakalat ng mga pink at loyalistang kongresista na dehado daw ang kampo ni Vice President Sara sa pre-trial impeachment na naganap kamakailan. Ito ngang si Representative Reneco ng Kabataan Party List. Abay sinabi ba naman na tunog lata daw ang naging pagdepensa ng kampo ni Vice President Sara? Di kung tunog lata, di mas maganda para sa inyo. Bakit nag-iingay pa kayo? O hindi ba kapag tunog lata, para sa inyo, wala nang problema ang magiging impeachment ni Vice President Sara? Bakit ang iingay nyo pa? Hindi naman talaga umubra sa mga lawyers ni Vice President Sara. Ayon kasi sa bali-balita, abay kinaing daw ng buhay ni Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ni Vice President Sara. Itong si Congresswoman Luistro at si Attorney Kapunan, ayon pa kay Tio Moreno. According to our source, kinain daw ng buhay ni Attorney Sheila Sison si Luistro kahapon sa pre-trial. Kaya pala niregla si Lorena Kapunan. Literal na bloodbath ang nangyari. So I researched about the lead counsel of Vice President Sara Duterte. Here's what I found. So base sa kanyang education background, admitted to the Philippine Bar 2014, Bachelor of Laws, class valedictorian, San Sebastian College, Recoletos, Manila, full academic scholar, Dean's Lister, all years, first recipient, Academic Excellence Medal of Honor, Bachelor of Arts in Communication Arts, major in Writing, UP Los Baños, opinion editor, University Student Paper, founder and leader various university organizations, Lady Chancellor, UP Sigma, Alpha NU Sorority, Best Speaker, and Best Campus Debater, UP Campus Debate, 2 consecutive years. At ang kanya namang professional experience, partner, Fortune Narvasa and Salazar Law, specializers in criminal litigation, civil litigation, family law, appellate practice, labor law, mining law, and corporate law. Lead counsel in multiple Sandigan Bayan cases. Firm's Lawyer of the Year 2015 to 2018. 4-time consecutive awardee. Member, Philippine Dispute Resolution Center Incorporated. At dahil nga walang coverage ng media, ang naging pre-trial impeachment ni Vice President Sara. Kahit ang sasabihin ng mga pink at loyalista na kongresista na dehado daw si Vice President Sara at ang kanyang kampo. Panoorin natin ito. Well, una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous. Medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso. Which basically, it's what the narrative of the defense from the very start. No? Wala silang naipresenta na substantive controverting evidence na explaining kung bakit itong allegation na ito ay dito na kumbaga hindi siya tama apart from denying it but explaining. Kaya nga pre, di ba? Pre-trial, kaya nga pre. Alam nga namang ilahat agad yan ng defense team ni Vice President Sara. At nalaman nyo agad ang kanilang mga move. Diyos ko po naman, Adiyong. O heto pa, ang pinapakalat ni Kabataan Party List Representative Reneco. Panoorin natin ito. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, tunog what lata. more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no, na it's just mere denials at ang basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Wala pong pagdedetalye kung bakit po ini-introduce yung evidence na to, kung bakit ini-introduce yung witness na to. Kung ako po,
possibly judge or even law Ay. school professor, Ay. no, i-check ko yan, no? Iko-correct ko yung Wala kang klaseng kliyente, format. Diyos ko. So sa atin, this is clearly Paano ka magiging full? hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Ay, Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal Hindi na pa, hinihingi ng hindi pa muna. taong bayan. Which is, yun, sino nga ba si Mary Grace Piatos? Pre-trial pa lang yan, How do you te. provide evidence to controvert or contradict yung certification ng PSA na sa records nila, PSA. walang Mary Grace Piatos? Hindi. No other Diyos than ko. ipakita niyo kung sino siya. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial, Alam mo yung alias lang? baka Wala talaga hindi sa natin PSA yan. Makita ito sa mismong trial proper. So, nonetheless, no, both parties reserve the right Wala to pang ang submit, trial proper further evidence as necessary. Ko po. Pero, supposedly, nilatag na po yan lahat during the pre-trial briefs and the pre-trial conference. Wala tayong nakitang ganon. So, kailangan na pong maging mas mapagmatsyag at masiyasat yung taong bayan sa mga magiging sagot sa trial proper. Paano magiging masiyasat? Paano maging mapagmagtiyag? Hindi nga nakatelevise yung inyong pa-pre-trial. Tapos sila sabi nyo, bakit hindi agad nagpaliwanag about sa Mary Grace Piatos? Pre-trial pa lang yan, te. Hindi pa yan yung full trial na sinasabi ninyo. Huwag ka excited, te. At ito daw yung video, kaya daw na high blood ang mga kongresista kasama si Attorney Kapunan. Initan, ma'am. May mga ganun nila. Hindi, kasi period ko ngayon, may init ang... Ay. So, ayun. Ito yung video na sinasabi nila na nagkaroon doon ng tensyon doon sa loob ng pre-trial. Well, ayon naman kay Attorney Powa, wala namang ganong tensyon. Talaga namang magsasagutan o magpapalitan ang dalawang kampo. Pero yung tensyon daw na sinasabi ng kumakalat sa social media ay wala daw yung katotohanan. Kaya nga ba na high blood at sabi ni Attorney Kapunan, meron daw siyang period. So ibig sabihin, galit siya or napikon lamang or naasar talo sa defense lawyer ni Vice President Sara. At saka hindi ko maintindihan dito sa mga pinklawan at loyalista na kongresista, ayaw pa ninyo na tunog lata ang depensa ng kampo ni Vice President Sara. Pwede walang problema sa inyo. Instant panalo na kayo. Bakit ngayon kung sinasabi ninyo tunog lata, napaka-weak ng defense team lawyer ni Vice President Sara, o bakit ibinibida nyo pa? Bakit parang takot na takot pa kayo? Yun na nga, pagkakataon nyo na, advantage nyo na tunog lata ang naging pagdepensa ng team ni Vice President Sara. Kaya ngayon pinagtatawanan kayo ng taong bayan, bakit pa kayo nag-iingay? Tunog lata na nga. So meaning, walang saysay. Tunog lata pero na high blood si Attorney Kapunan. Anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin ba nun, talagang kinain ng buhay ni Attorney Sheila Sison itong mga kongresista na ito? Hindi sila umubra sa defense lawyer ni Vice President Sara. Yun yata ang katotohanan. Kaya kayo nag-iingay ngayon. Mukhang ito na yata ang sinasabi ni Vice President Sara na tunay na bloodbath. Kaya ngayon, na high blood. Tanong lang, Representative Reneco, kung tunog lata, ano ba yan lata? Lata ng corned beef? Sigurado, inis na lang kayo kasi nilalaro na lamang kayo ni Vice President Sara at ng kampo niya. Kung matibay kasi ang ebidensya ninyo, ay hindi kayo mag-react ng ganito. Ang mga reaksyon nyo pa naman, reaksyon ng mga talunan, pikon at asartalo. Kaya ngayon, pinagtatawanan na lamang kayo ng taong bayan. Mga abogado-abogada pa naman kayo. Tunog lata pero bakit parang problematic pa kayo? Advantage nyo na yan. Kaya nga pala ayaw yung ipakita sa publiko ang inyong pre-trial. Kasi bumukha kayong latang walang alam at walang laman ng utak. Kayo ba aking manonood? Naniniwala ba kayo na tunog lata ang mga depensa ng defense team ni Vice President Sara? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like nyo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.